Kumusta mga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na connection ni Digong kay Atong ang booking na grabe. Duterte umamin na inutusan ko si Atong. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then panonoorin lang natin and then kayo na lang din bahalang humusga. Na-curious lang ako sa title nito at sa thumbnail. So, yun na, Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na pamagat ng videong ito. Connection ni Digong kay Atong ang nabuking na grabe. Duterte umamin na inutusan ko si Atong. So, Opinion Mo TV, Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Dito, hindi natin madalas makita mga idol si Atong Ang at si Start zero dapat. Gaano ba mga idol kalapit si Atong Ang kay dating Pangulong Duterte at ano ang kanyang koneksyon dito? Hindi natin madalas makita mga idol si Atong Ang at si dating Pangulong Duterte na magkasama. Subalit ang kanilang koneksyon nga mga idol sa isa't isa ay tila mas lalo naging malapit nga mga idol dahil sa kaibigan niyang si Senador Bongo na kung saan nga mga idol ayon kay Atong Ang ay kaibigan niyang malapit si Bongo. At sa ganitong senaryo nga mga idol ay hindi na tayo magtataka kung bakit noong panahon ni dating Pangulong Duterte nga mga idol ay nagkaroon ng malawakang pag-ooperate itong si Atong Ang sa kanyang negosyo at sa kanyang malawakang pasugalan na kung saan nga mga idol ay binigyan pa ng lisensya upang mag-operate ang kanyang isabong. At sa laki nga mga idol na taxes na ibinibigay ng pasugalan ni Atong Ang ay dito nga mga idol ay hindi na napigilan ba ni dating Pangulong Duterte na bigyan ito ng pagkakataon na mag-operate upang sa ganun nga mga idol ay makatulong di umano sa gobyerno. Na nung mga panahon Actually, yung sugal naman din talaga I think sa bansa natin, hindi naman talaga siya bawal. Diba? Like, men, pwede kang magtayo ng business na sugal as long as registered ka. Diba? Or ano ka sa PAGCOR, something like that. Diba? Or may, anong bang tawag dyan? Prangkisa ba? Or lisensya, something like that. Diba? So, alam nyo yung ganyan. Hindi naman talaga siya bawal, kahit na nakakalulong. Pero yun nga. Ewan ko kung sino yung nag-ano dyan kasi dati pa naman siguro yan, 'di ba? Pati meron nga tayong PCSO, 'di ba? Yung Lotto. So, yeah. Kayo, ano masasabi nyo rin dyan? Comment down below. na yun nga mga idol ay nalapitan pa ni dating Pangulong Duterte si Atong Ang upang humingi ng tulong upang di umano nga mga idol ay puntahan ang PCSO mismo upang lutasin ang problema ng mga anomalya na nangyayari doon. Na ito si Atong, I was hearing, pinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 ng gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Lumalabas nga mga idol na pinagkatawalaan ni dating Grabe, dikit din pala talaga sila ni Atong Ang. So, well, ako hindi naman talaga ako or wala pa akong stand talaga sa isyung ito. Sa nawawalang sabungero. Kasi, hindi pa kasi siya totally tapos. 'Di ba? Yung issue. And then, Atong Ang is some kind of billionaire, man. Di tayo pwedeng basta-basta na lang magbitigo ng mga si Atong Angin, yung mga sabungero. Mahirap yan. Bilyonaryo yung taong yan eh. So, let the government, 'di ba, do their jobs. Nandiyan naman si General Torre. So, naman siya, tinatrabaho na naman niya ngayon yan. So, sana lumabas na yung katotohanan, and then, boom, makuha yung, tawag dyan, hustisya doon sa mga nawawalang sabongeros. Pangulong Duterte, itong si Atong Ang. Kaya naman hindi maiiwasan nga mga idol na magkomento ang ilang mga tao, lalo na nga mga idol ang ating mga kababayan, na kung bakit pinayagan ni dating Pangulong Duterte na mag-operate itong si Atong Ang. Nasa kabila nga mga idol na mga report at mga balita na mayroon ng nagaganap na krimen nga mga idol sa loob at labas sa negosyo o pasugalan nga mga idol ni Atong Ang, ay patuloy pa rin sa pag-operate ito at tila pinayagan pa rin ito ni dating Pangulong Duterte. At sa lahat nga mga idol na mga nagtatanong na kung bakit naging malapit si Atong Ang at si dating Pangulong Duterte ay dahil itong si Senador Bongo pala mga
mga idol at si Atong Ang ay malapit na magkaibigan. Kung kaya't tinatawagan lang di umano nga mga idol ni Bongo itong si Atong Ang upang makausap ni dating Pangulong Duterte at upang Pero siguro din na rin nakakagulat yan kasi si Bongo naman is naman siya, businessman din naman siya, di ba? Yung sinabi nga ni Trillanes ata yun, yung mga inis-proof ni Trillanes about sa mga business ni Bongo pati sa family niya, di ba? So kaya siguro meron silang connection or I don't know. usapan ang mga pwedeng gawin at upang tulungan daw doon mga idol ang gobyerno. At narito nga mga idol ang pahayag ni Atong Ang. Okay, special mention kay Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis. Sinabi niya doon na sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang #1 na gambler dito sa Davao, hawak mo lahat, huwag tayong magbulahan, no? Yeah. Okay, explain ko lang itong kung paano kami nagkakilala ng presidente. Hindi naman kami very close sa presidente para magkaganon. Kasi ang nangyari kasi noon, kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng presidente. Noong panahon ni Presidente Estrada, before, kasi noong 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalitaan ng presidente, yung mga kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung maging presidente, nung manalo siya, na hindi sometimes May 2016, tumawag sa akin tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, kausapin daw ako, nakausap ako. O sabi, Atong, punta ka dito sa Davao, batiin mo naman si Presidente. Okay. Ang ginawa ko, lumipad naman ako doon. Pagdating ko doon, Monday, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatawag ako, nakita kami, 4 na kami. Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si Presidente, ako, si Secretary Bongo, tsaka si Congressman Florendo. At ayon pa nga mga idol kay Atong Ang habang kausap niya nga mga idol. Gabi, so may band pala. Actually, may mga nakikita naman akong comment, na parang yun nga, inililink nila sa mga Duterte itong part na to kasi yun nga daw kaibigan ni FPRRD. Pero yun nga, mahirap naman kasi magbitiw talaga ng or siguro mamaya panonoorin natin yung komento ng taong bayan sa isyung ito kasi I think sila mukhang mas talaga nasusundan na talaga nila to. Ako hindi pa naman ako gaano nakasunod sa isyung to, like ikatlong video ko pa lang ata to or pangalawa. So baka dalas-dalasin natin to Tula si dating Pangulong Duterte ay dito niya kinuha ang pagkakataon na kausapin ang dating Pangulo sa anomalya di umanong nangyayari sa PCSO dahil galit na galit di umano nga mga idol si Atong Ang sa mga illegal na pasugalan na kung saan nga mga idol ay mga weteng at maging ang STL nga mga idol ay galit din daw siya. Subalit sa anong dahilan at bakit galit na galit nga si Atong Ang? Nag-congratulate lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main Yung corruption, sinabi ko. Dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Pinakikita, galit ako sa mga illegal. Never talaga ako dyan sa STL tsaka weteng. Kapareho nga na sinasabi ko, para makapag-operate ka ng isang weteng, talagang kailangan may approval lang. Kaya lang naman illegal lang. Ma'am, explain lang natin yung weteng, yung scenario muna. Ang nangyari kasi nung naipaliwanag ko kay Presidente na eto kasing na to, hindi nagdideclare ng tama. Tapos, kinokota system. In-explain ko lang ang senaryo. So medyo mahaba na kwento kay Presidente. Tapos umalis na ako. Nang pag-alis ko, the next day, umuwi na ako ng Manila, wala na kaming communication. At sa tagal-tagal nga mga idol na panahon na pag-ooperate ng isabong ni Atong Ang ay dito nga mga idol sa pagkakataon na ito ay naglitawan nga mga idol ang samot-saring akusasyon laban sa kanya. Dahil nung panahon din nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ay naganap na nga mga idol ang mga karumal-dumal na krimen. Ito nga mga idol ang mga patayan at yun din ito isa din to sa sinisilip ng mga anti-Duterte or yung mga ordinary lang na hindi DDS supporter. 'Di ba? Na parang 'di ba kung napapansin nyo, this is 3 years ago ata or 4 years ago. Correct me if I'm wrong. I think 2021 time ni FPRRD yun, 'di ba? Yung sinimulan yung issue na to about sa missing Sabongeros. Tapos ngayon lang ulit siya nabuhay. 'Di ba? So parang nag-take ng time. Tapos ngayon nabuhay na naman. So I think ito din yung isa sa reason kung bakit tinitingnan ito ng mga anti-DDS or hindi DDS na baka may something daw na yung mga Duterte or whatsoever. Pero yun, hearsay pa lang naman yun. Di naman natin talaga yung katotohanan dito pa kasi under investigation pa nga siya. So tiwala lang tayo kay dito, kay General Torre talaga.
mga nawawalang sabungero na kung saan nga mga idol ay nagkataon pa sa ginanap na war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At dito nga mga idol ay marami ang nagtataka at nagdududa na kung saan nga mga idol ay bakit nagkataon pa sa war on drugs pa nga mga idol ni dating Pangulong Duterte nangyari ang mga krimen na kung saan nga mga idol ay laganap ang AJK na kagaya nga mga idol sa mga salaysay at mga ibinunyag ni alias Tutoy ay mayroong mga kapulisan ang sangkot sa naturang krimen. Mga idol kay alias Tutoy, ang ilan dito ay hindi basta at ordinaryong pulis, kundi ang ilan dito nga mga idol ay general at colonel. Totoo nga mga Grabe yan, ganyan na yung mga pulis pa mismo. Diba? Hindi naman natin nila lahat. Pero medyo nakakalungkot siya sa part na yan na yung mga pulis natin alagad ng batas, imbis sila yung magpoprotekta sa taong bayan, is nagpapa-under sila sa mga businessmans. Diba? Can you imagine that kung gaano ka napakawalang hiya yung part na yan? Like yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, itong mga pulis na to, as if naman na nung nag-aaral pa sila, nung graduating pa sila, hindi sila nagdasal sa Diyos na makapasa sila, maging pulis sila. Tapos ngayon na naging pulis na, biglang kabig na sa sa demonyo. 'Di ba? If ever totoo to, 'di ba? Grabe. Di rin ako makapaniwala na may mga ganyang pulis eh. idol na walang lihim ang hindi mabubunyag, at kahit pa itago ito ng matagal na panahon nga mga idol, ay darating ang takdang panahon at araw at oras na ito ay mabubunyag. Katulad na lamang mga idol na nangyari kay dating Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy, na kung saan nga mga idol ay hindi natinag si General Torre, na ngayon nga mga idol ay PNP chief na siyang nagpahuli nga mga idol kay Kibuloy. At ganoon din nga mga idol si dating Pangulong Duterte, na kasalukuyan nga mga idol na ngayon ay nasa kustodiya ng ICC, at tinaharap niya nga mga idol ang patong-patong na kaso. Kaya naman ngayon nga mga idol ay malaki ang tiwala ng taong bayan kay PNP Chief General Torre na ang kaso sa nawawalang mga sabungero ay makakaya din nalutasin ito, at managot nga mga idol ang managot, lalo tigit nga mga idol ang mastermind sa lahat at utak ng Aabangan talaga natin to kasi hindi to basta-basta na case eh. walang sabungero, lalo na sa pagpatay nito. Naayon pa nga mga idol sa kanya ay wala di umano silang sasantuhin, na kahit ano nga mga idol ang mangyari ay gagawin nila ang lahat upang masugpo at masawata ang taong nasa likod at utak at mastermind sa mga nawawalang sabungero. Dito ako believe kay General Torre talaga, kasi yung sinabi niya pa lang na wala siyang sasantuhin, I think totoo talaga yun par. Di ba? Papanagutin niya talaga. So, can you imagine that nadagdag na sa resume niya si FPRD, si Kibuloy, tapos ngayon, if ever, di ba, mapatunayan nila, atong ang nandyan pa sila Bato, sila BP Sara. So, sobrang dami niyang pwedeng mapanagot. Can you imagine that? PBBM administration, tapos sobrang daming big time talaga. Sa time ba ni FPRD, ilan ba yung mga big time na tao na nahuli nila? Comment nyo nga sa baba if ever may alam kayo. Nag-mental block din ako eh. Isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga iba-ibang mga units sila. Okay? So, ina-account natin at may mga, lahat sila active. May isa is, except for one na due for retirement at 3 na dismissed. Dati na dismissed. Grabe. Active pa yung iba par. Can you imagine that? So, ibig sabihin, mula nung lumabas yung issue ng mga missing sabungeros na yan, tumatanggap pa rin yung mga yan. Eh, di nga natin alam, nag-i-expand na yan eh. Di ba? Like, sobrang dami ng pinoprotektahan ng mga yan. Grabe. Tiba-tiba na yung mga yan, for sure. Ang identified ng mga pangalan na yan. Okay? Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi ito. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Sana nga mga idol ay malutas na ang kasong ito, at sana ay mabigyan na ng katurungan ang lahat ng mga biktima, na kung saan nga mga idol ay hindi dapat ginawa sa kanila ang mga ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, dahil mayroon namang tamang paraan upang managot sila kung sila man ay nagkaroon ng kasalanan. Salamat na lamang mga idol at mayroong isang alias Tutoy, na kung saan nga mga idol ay handang itaya ang kanyang sarili at buhay upang isiwalat ang totoong pangyayari at nangyari. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na mayroong mas malalim na ugnayan si dating Pangulong Duterte at si Atong Ang? Naniniwala ba kayo mga idol sa mga sinasabi ni alias Tutoy na si Atong Ang ang mastermind sa lahat ng mga patayan at lahat ng mga nawawalang sabungero ay si Atong Ang
ang siyang mastermind? Ano ang inyong opinion mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion. So yun, hanggang dito na lang muna. So kita nyo naman yun, mahirap na tanong yun, mahirap sagutin yun, bilyonaryo tong taong to eh. So ano na lang, mag-base na lang din talaga tayo sa ebidensya para no, and then hintayin na lang natin na matapos tong investigasyon to, and then syempre iasa na lang natin to kay General Torre. So kung lumabas na yung mga katotohanan, doon na natin yan pag-usapan. So again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, pinakita dito about sa ugnayan ng mga Duterte at kay Atong Ang. Pero I think, hindi na din talaga siya nakapanibago kasi mostly talaga sa mga negosyante meron talaga silang ugnayan sa mga presidente. Or kumbaga siguro dahil sa connection, madali nilang na-reach out yung mga politiko kasi syempre magka-partner yan eh, businessman and politician, di ba? Nang sa ganyang paraan, tiba or mapapaganda yung business at the same time yung politiko naman may makukuha siyang some kind ano bang tawag dyan? Basta something like that, So, though hindi ko nila lahat, pero may mga times talaga na ganyan. Di ba? Mostly naman sa makikita natin na mga nangyayari dito sa bansa natin is ugnayan, talaga, politika at business, negosyo. So, businessman, politician. So, yun, parang sometimes doon nasisingitan ng mga yung bansa natin kasi yun nga kapag for example itong businessman na to is illegalista or something like that, pwede siyang maprotektahan ng politician, di ba? So in short, wala na tayong mahirap kunin yung justice kung ganyan, di ba? Mahirap siyang mapanagot. Kaya nga kung mapapansin nyo, may mga times din talaga na kapag yung isang administration, magugulat tayo na yung negosyante is parang, uy, sobrang smooth. Diba? Tapos after the administration, magugulat naman tayo, uy, daming issue nito Kasi yun nga, mostly naman, or hindi siya mostly, may mga times din talaga na yung mga negosyante, nakikipag-deal talaga sila sa mga sa mga politiko. Like kita nyo naman yung time ni FPRD, di ba? Na nung tumakbo siya, parang pinunduhan yung pagtakbo niya ng Cebu Pacific ata yun. Correct me if I'm wrong, di ba? Tapos tinanggihan ni FPRD. So alam niyo yung ganyan. So sana magkaroon talaga tayo ng politician talaga yung sobrang clean talaga Actually ganyan si Vico Soto. So malay lang natin kung after his term or kapag tumagal siya, may issue sa kanya about sa mga ganyan na mga businessman na parang hihingi ng ng mga pabor-pabor. Diba? Pero so far sa ngayon, parang yung nakikita ko diyan na medyo talaga malinis si Vico Soto. Like makikita niyo rin sa mga sinasabi niya, 'di ba, na about dun sa mga businessman na parang hindi niya binibigyan ng lugar na parang yan, 'di ba? Kasi ganyan naman talaga yung dapat mong gawin. Kung ikaw naging politician ka, never ka talagang magpapahawak sa mga negosyante. Kung gusto mo na pagdating ng araw, hindi ka magkakaproblema. Diba? Kasi halimbawa ganito, magugulat na lang yung taong bayan na si FPRD, diba? Meron pala siyang connection kay Michael Yang, na si Michael Yang merong issue about sa mga drugs, which is si FPRD. Meron siyang project or plataforma na pagtsutugiin yung mga diba? So parang kung iisipin mo, anak ng dating, so parang front lang yun na meron kayong war on D, tapos meron ka rin pinoprotektahan ng mga bigating tao. Diba? So parang ganyan ba? Automatic talaga magiging pangit yung image mo. Pero na lang sa mga diehard supporter kasi wala talaga, bulag-bulagan to the fullest talaga yon. Diba? Pero yun nga, mga ganito sana matigil itong mga ganito and then yun, para maging matibasay din yung bansa natin. Kita nyo naman, sinabi dito ni General Torre na 15 na pulis at saka hindi pa yan final kasi baka lumawak pa. Can you imagine that pulis mismo yung nanghihimasok sa mga ganitong bagay? Diba? Akala kasi natin sa pelikula lang natin nakikita tong mga ganitong senaryo na yung mga illegalista
protektado ng pulis tapos nagbibigay lang or may bigay, 'di ba, may datong. Nang to ko nangyayari pala siya sa totoong buhay. Grabe. Hanggang saan kaya yung konsyensya ng mga taong yan, ano? Or siguro kapag pera na rin kasi yung usapan, baka nahihirapan na rin sila na i-resist, ano. Pero syempre, since ginawa mo yan, need mong panagutan yan. 'Di ba? Wala na lang iyakan. Iisipin mo na lang na sayang din yung pinag-aralan mo, sayang din yung pinagpuyatan mo ng araw, ng estudyante ka pa, tapos sinayang mo lang ngayon dahil sa kasakiman sa pera, 'di ba? Kulong ka pa. 'Di ba? Galit pa sa iyo yung family mo or nasira mo pa yung kinabukasan ng family mo. 'Di ba? So sana sa mga pulis din natin, I know naman marami pa rin namang matitino talaga ng mga pulis. Pero sana sa mga pulis natin ano din talaga sila. Wag silang tumanggap ng mga bribes or whatsoever kasi sabi nga nila, una mong bribe, wala na, tuloy-tuloy na yan. The moment na tumanggap ka ng kauna-unahan mong bribe, tuloy-tuloy na yan. Diba? So, hindi ko din nilalahat, ano, kasi baka may iba nagbago na or gustong magbago rin. So, anyways, hanggang dito na lang muna. Opinion Mo TV. Support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Pilipinoisy. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Pilipinoisy is out.